Basura. Kahit suotan mo pa ng ginto at pakainin sa pinakamamahaling plato, amoy aswang pa rin ng kahirapan ng asawa ko. Kaya nga andito ako, hindi ba? Para ibigay sa iyo ang uring hindi kayang ibigay ng isang hamak na magsasaka ng kakao. Sa labas ng pinto ng marangyang master cabin ng yate, nakatayo si Alfonso Montenegro. Hawak ng kanyang nanginginig na mga daliri ang isang maliit na kahon na pilus. Sa loob nito ay ang kwintas na diamante na siya mismo ang nagdisenyo para sa kanilang ikalimang anibersaryo ng kasal. Subalit sa halip na pananabik, isang malamig at matalim na kirot ang unti-unting bumaon sa kanyang dibdib. Nanigas ang kanyang mga binti, parang ninakaw ang hangin sa kanyang mga baga, habang pilit niyang pinoproseso ang mga salitang nagmula mismo sa bibig ng babaeng pinakamamahal niya. Ang kahon sa kanyang palad ay halos madurog sa sobrang higpit ng kanyang pagkakakuyom. Ang mga pamilyar na pader ng kanyang sariling yate ay biglang naging tila isang dayuhang lugar na unti-unting sumasakal sa kanya. Ginamit niya ang natitirang lakas upang itulak ang pinto. Bumulagas sa kanya ang nakakadurog pusong tanawin. Nakasandal si Veronica sa dibdib ni Tomas, ang pinagkakatiwalaan niyang financial director ng kanyang kumpanya. Walang gulat sa mga mata ng kanyang asawa nang makita siya nito. Sa halip, isang mapangutyang ngiti ang gumuhit sa mapupulang labi nito. Biglang nagbalik sa isip ni Alphonse ang isang hindi kilalang mensahe sa kanyang telepono nung nakaraang gabi. Isang babala tungkol sa mga ahas sa kanyang paligid na pinili niyang ipagwalang bahala dahil sa labis na pagtitiwala at pagmamahal. Bakit ka nakatingin ng ganyan, Alphonse? Malamig na tanong ni Veronica. Hindi man lang inaayos ang pagkakaupo. Huwag mo akong tingnan na parang ako ang may kasalanan. Kasalanan mo ito. Sinakal mo ako sa kabaduyan mo, sa mga walang kwenta mong kwento tungkol sa putik at sakahan. I deserve better than a trying hard billionaire na amoy lupa pa rin hanggang ngayon. Umabante si Alphonse, puno ng pait at hindi makapaniwalang katanungan ng mga mata. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay mabilis na gumalaw si Tomas. Isang mabigat na bagay mula sa gilid ng mesa ang matinding dumapo sa likuran ng ulo ni Alphonse. Nawalan siya ng balanse at nagdilim ang kanyang paningin. Nahilo siya habang sapilitan siyang kinaladkad ng dalawa palabas patungo sa madulas na deck ng yate, kung saan walang awang humahampas ang malakas na hangin at ulan ng palapit na bagyo. Nakaluhod siya sa basang sahig ng yate, nanghihina at nakadarama ng malapot na likidong umaagos mula sa kanyang ulo. Tiningala niya si Veronica, umaasang makikita kahit isang patak ng awa sa mga mata nito. Ngunit ang nakita lamang niya ay ang mukha ng isang demonyo na nagkukubli sa likod ng malaanghel na ganda, gamit ang parehong mga kamay na madalas niyang hagkan tuwing umaga. Walang pakundangang itinulak ni Veronica ang kanyang asawa sa ibabaw ng riles ng yate. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang katawan sa kawalan, dahan-dahang nakawala mula sa kanyang manhid na mga daliri ang maliit na kahon ng pelus. Gumulong ito sa basang kahoy na sahig, bumukas, at iniluwa ang kumikinang na diamanteng kailanman ay hindi na maisusuot ng babaeng pinag-alayan nito. Niyakap ng malamig at madilim na tubig ng karagatan ang buong pagkatao ni Alphonse. Pilit niyang iginagalaw ang kanyang mga braso upang lumangoy pataas, ngunit tila naging tingga ang kanyang mga buto. Unti-unting nauubos ang hangin sa kanyang mga baga habang lumalalim ang kanyang paglubog sa pusikit na dilim ng dagat. Ang tanging naiwan sa kanyang isipan ay hindi ang pisikal na sakit o ang takot sa kamatayan, kundi ang paulit-ulit na pag-alingawngaw ng walang pusong tinig ng kanyang asawa na patuloy na sumusugat sa kanyang naghihingalong kaluluwa. Ang malamig na yakap ng karagatan ay unti-unting napalitan ng isang magaspang at mainit na pakiramdam. Dinilat niya ang kanyang mga mata kasabay ng pilit na pagluwan ng maalat na tubig na pumasok sa kanyang mga baga. Umikot ang kanyang paningin, lalo na nang maramdaman niya ang tila malalaking bato na dumadagan sa kanyang ulo.
Ang amoy ng malansang isda at lumang kahoy ay pumasok sa kanyang ilong. Sa itaas niya ay isang kinakalawang na yero na tila umaawit ng malungkot sa tuwing iniihip ng hangin mula sa labas. Naramdaman niya ang isang magaspang ngunit maligamgam na piraso ng tela na banayad na dumadampi sa kanyang nagpapawis na noo. Nang luminaw ang kanyang paningin, isang batang babae na may marungis na pisngi ngunit may napakaliwanag na mga mata ang nakadungaw sa kanya. Mabilis na lumingon ang bata sa gawing kusina at masayang tumawag sa kanyang ina. Ibinabalitang gising na ang lalaking kanilang sinagip. Mula sa manipis na kurtinang nagsisilbing pintuan, pumasok ang isang babaeng may bakas ng matinding pagod sa kanyang mukha. May dala itong isang lumang mangkok na naglalaman ng malabnaw na lugaw. Dahan-dahan siyang inalalayan nitong makabangon. Sinubukan niyang magsalita, tinanong kung nasaan siya, ngunit nang subukan niyang alalahanin kung sino siya, isang matinding kirot ang sumaksak sa kanyang isipan. Napakuyom siya ng kamao, bakas ang labis na takot at pagkalito sa kanyang muka habang pilit hinahanap sa kawalan ang sariling pagkakakilanlan. Pinakalma siya ng babae na nagpakilalang si Rosa. Ipinaliwanag nito na nakita siya ng kanyang asawa sa dalampasigan kagabi. Dahil walang maalala, nagpasya si Rosa na tawagin muna siyang Kanor upang may maitawag sa kanya habang nagpapagaling sa kanilang munting dampa sa turil. Ang payapang sandali ay biglang nabasag ng marahas na bumukas ang pintuang gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. Nakapamewang na tumambad ang isang matandang babae mula sa kabilang bahay. Ang mukha ay nakangiwi sa pandidiri habang pinagmamasdan ang kabuuan ng sugatang lalaki. Walang pakundang ang binitawan ng matandang nagngangalang Marites ang mga nakakalasong salita. Sinasabing isang malaking katangahan ang pagpapatuloy sa isang dumi ng lipunan, lalo pa at halos wala nangang makain ang pamilya ni Rosa. Nanikip ang dibdib ni Kanor, tila may pamilyar na sugat ang nabaon muli sa kanyang puso sa pagkarinig ng mga salitang humahamak sa pagkatao. Subalit, sa halip na yumuko, matapang na hinarap ni Rosa ang kapitbahay. Mariin nitong sinabi na hindi niya hahayaang mamatay ang isang kapwa-tao at hanggat may bubong silang masisilungan, walang sino man ang itataboy niya sa daan. Walang nagawa ang matanda, kundi umalis na patuloy na bumubulong ng mga pang-iinsulto. Nang makabalik sa pag-aayos ng mga nilabhan si Rosa, palihim na lumapit ang batang si Mila kay Kanor. Inilahad ng bata ang kanyang maliit na palad. Sa gitna nito ay isang murang candy na gawa sa halaya. Ngumiti ang bata at inosenteng sinabi na kapag kinain niya iyon, siguradong mawawala ang lahat ng sakit na nararamdaman niya sa katawan at sa kanyang ulo. Isang napakainit na pakiramdam ang biglang bumalot sa nanlamig na puso ng lalaki. Kinuha niya ang candy mula sa kamay ng bata at sa unang pagkakataon, mula nang magising, isang tunay at taos-pusong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga nanginginig na labi. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay matagal na siyang nauuhaw sa ganitong uri ng dalisay na pagmamalasakit. Sa di kalayuan, habang nakatalikod si Rosa sa dalawa, maingat niyang inilabas mula sa bulsa ng kanyang palda ang isang maliit at punit na piraso ng mamahaling tela. Nakuha niya ito mula sa punit na laylayan ng suot na damit ng lalaki noong isalba nila ito sa dalampasigan. Sa aandap-andap na liwanag ng gasera, kumintab ang pinong burda ng mga letrang AM na tila gawa sa gintong sinulid. Iba ang haplos ng telang iyon, pino, mamahalin, at tila hindi bagay sa magaspang na palad ng isang tindera ng isda. Mabilis niya itong ibinalot sa isang lumang panyo at isiniksik sa pinakailalim ng kanyang aparador, kasama ng kanyang tahimik na panalangin na sana ang pagdating ng lalaking ito ay hindi magdala ng bagyo sa kanilang payak na pamumuhay. Lumalim ang gabi at ang tanging naririnig sa buong kabahayan ay ang mainiripin na patak ng ulan sa butas-butas na yero. Nakahiga si Kanor
Sa isang banig sa sulok, pinakikiramdaman ang bawat kirot ng kanyang katawan habang pinagmamasdan ang mag-inang natutulog nang magkayakap sa kabilang papag. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan sa kabila ng amoy ng lumang kahoy at singaw ng lupa. Tila ba ang masikip na dampang ito ay mas maluwag pa kaysa sa anumang lugar na kinalakihan niya kahit hindi niya ito maalala. Ngunit ang katahimikan ay biglang pinunit ng isang marahas na puwersa. Yumanig ang buong dampa ng may malalakas na kamay na humampas sa kanilang marupok na pintuan. Nagising si Mila at napaupo. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig na kumapit sa laylayan ng damit ng kanyang ina habang ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Napabalikwas si Rosa. Ang takot ay agad na gumuhit sa kanyang mukha na para bang inaasahan na niya ang sandaling ito. Rosa, alam naming nasa loob ka. Lumabas ka dyan kung ayaw mong gibain namin ang lungganyo. Sigaw ng isang lalaki mula sa labas. Ang bawat salita ay puno ng banta at dahas na tumatagos sa manipis na dingding. Due date na ngayon? Akala mo makakatakas ka? Sinubukan ni Canor na bumangon upang protektahan sila. Ang kanyang instinto ay nagsusumigaw na lumaban, na harapin ang mga nanggugulo. Ngunit nang subukan niyang itukod ang kanyang mga braso, ang kanyang katawan ay tila naging bato sa bigat. Ang kanyang ulo ay muling inatake ng matinding pagkahilo na parang binibiyak, at ang kanyang mga binti ay bumigay at muling lumagapak sa banig. Wala siyang nagawa, kundi panoorin si Rosa na nanginginig na tumayo. Niyakap nito ng mahigpit ang umiiyak na si Mila. Bumulong ng mga salitang pampakalma kahit na ang sarili niyang tinig ay basag na. Dahan-dahan itong lumapit sa pintuan na anumang oras ay bibigay na sa bigat ng mga kamaong dumudurog dito. Ang tanging proteksyon ng mag-ina ay ang manipis na dingding at ang isang lalaking hindi maaalala ang sariling pangalan at walang lakas upang maging sandalan nila. Nanginginig ang mga kamay ni Rosa habang dahan-dahan niyang tinatanggal ang trangka ng kanilang marupok na pintuan. Sa pagbukas ng pinto, sumalubong sa kanila ang mabigat na presensya ng tatlong lalaking tila mga gutom na lobong nag-aabang ng kanilang hapunan. Ang leader ng mga ito, isang lalaking may makapal na gintong kwintas na nakapulupot sa leeg, na tila sakal ng sarili niyang kasakiman, ay marahas na pumasok ng walang pasabi. Ang maputik na bota nito ay nag-iwan ng maitim na bakas sa malinis na sahig na kawayan na pilit pinakikintab ni Rosa araw-araw. Sinubukan ni Canor na bumangon mula sa kanyang banig. Ang kanyang mga kalamnan ay sumisigaw ng protesta sa bawat galaw. Nais niyang ipagtanggol ang mag-ina, nais niyang patayuin si Rosa na ngayon ay halos lumuhod na sa harapan ng mga ito. Ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling nakadikit sa sahig, tila isang lumpo na walang silbi. Nanuot sa kanyang pandinig ang bawat salitang binitawan ng lalaki, mga salitang puno ng panghahamak na parang asido na tumutunaw sa dignidad ng pamilyang kumupkop sa kanya. Nagmamakaawa si Rosa. Ang kanyang tinig ay basag at nanginginig habang ipinapangako ang kakarampot na kita mula sa pagtitinda ng isda sa susunod na linggo. Wala siyang narinig na awa mula sa mga lalaki. Tanging ang tunog lamang ng isang upuan na marahas na sinipapataob bago sila tuluyang lumabas ng bahay. Ang naiwan na lamang ay ang mabigat na katahimikan at ang hikbi ni Rosa na pilit niyang pinipigil upang hindi lalong matakot ang anak. Nang humupa ang tensyon, dahan-dahang inayos ni Rosa ang napatumbang upuan at pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang laylayan ng kanyang duster. Walang imik siyang naghanda ng hapunan habang si Mila ay tahimik na nakaupo sa tabi ni Canor. Ang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ng lalaki, tila naghahanap ng proteksyon. Inilatag ni Rosa ang kanilang hapunan sa gitna ng munting mesa. Ito ay isang tanawin ng tunay na karalitaan na kumurot sa puso ni Canor.
Sa gitna ng pinggan ay may nag-iisang pritong tuyo. Ang balat nito ay bahagyang sunog, ngunit ang amoy ay nagpapahiwatig na ito ang pinakamasarap na pagkaing kaya nilang ihain. Sa tabi nito ay isang mangkok ng kanin na hinaluan ng mais at kamote upang magmukhang marami. Umupo sila sa paligid ng mesa. Ang liwanag ng gasera ay sumasayaw sa kanilang mga mukha. Itinatago ang lungkot sa mga mata ni Rosa. Kumuha si Rosa ng kapirasong kanin at maingat na hinimay ang tuyo. Sa gulat ni Kanor, inilagay ni Rosa ang pinakamalaking parte ng laman ng isda sa kanyang pinggan, habang ang ulo at tinik lamang ang iniwan nito para sa sarili at kay Mila. Tiningnan ni Kanor ang pagkain sa kanyang harapan. Sa kanyang malabong alaala, parang sanay siya sa mga piging kung saan umaapaw ang pagkain, ngunit kailanman ay hindi siya nakaranas ng ganitong uri ng pagbibigay. Ibinigay ng babaeng ito ang lahat ng meron siya sa isang estranghero, kahit na ang kapalit nito ay ang gutom ng kanyang sariling anak. "Kain na, Kanor," malumanay na utos ni Rosa. Pilit na ngumingiti, kahit halata ang pagod sa kanyang mga mata. "Kailangan mong magpalakas para gumaling ang mga sugat mo." Parang may bara sa lalamunan ni Kanor. Paano niya masisikmurang kainin ang laman ng isda habang nakikita niyang sinusipsip ni Mila ang lasa mula sa tinik? Nang lumingon si Rosa upang kumuha ng tubig, mabilis na kumilos si Kanor. Dahan-dahan niyang inilipat ang laman ng isda mula sa kanyang pinggan patungo sa pinggan ng bata. Nanlaki ang mga mata ni Mila at akmang magtatanong, ngunit mabilis na inilagay ni Kanor ang kanyang daliri sa kanyang mga labi bilang pahiwatig na manahimik. "Busog pa ako, Mila," bulong ni Kanor, bagaman kumukalam ang kanyang sikmura. "Hindi ko gusto ang lasa ng isda. Sa'yo na lang, ha?" Ngumiti si Mila, isang ngiting kasing liwanag ng umaga, at mabilis na kinain ng isda na parang yun ang pinakamasarap na manok sa buong mundo. Pinagmasdan sila ni Kanor, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang uri ng kayamanan na hindi kayang tapatan ng anumang salapi. Ito ang init ng tahanan. Samantala, sa isang radyong debaterya mula sa kapitbahay, narinig nila ang boses ng isang reporter. Ibinabalita nito ang grandeng press conference ni Veronica Salcedo, ang nagluluksa na byuda, na ngayon ay opisyal ng uupo bilang bagong CEO ng Montenegro Group. Ang boses ni Veronica sa radyo ay puno ng pighati at drama, nangangakong ipagpapatuloy ang legasya ng kanyang yumaong asawa. Napakalinaw ng kaibahan, ang babaeng nagtatampisaw sa yaman at kapangyarihan gamit ang kasinungalingan, habang ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ay narito. Naghahati sa isang pirasong tuyo kasama ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Nang matapos ang hapunan, pinilit ni Kanor na tumulong sa pagliligpit ng pinagkainan. Ayaw niyang maging pabigat. Habang bitbit niya ang mga baso patungo sa lababo, isang matinding kirot ang biglang sumalakay sa kanyang sentido. Para itong kidlat na tumama sa loob ng kanyang bungo, nabitawan niya ang mga baso. Ang tunog ng pagkabasag ay hindi niya narinig dahil ang pumuno sa kanyang pandinig ay ang hiyaw ng isang sirena at ang malakas na ihip ng hangin. Sa kanyang paningin, ang munting kusina ni Rosa ay naglaho at napalitan ng isang imahe ng naglalagablab na yate sa gitna ng bagyo. Nakikita niya ang mukha ng isang babae, si Veronica, na tumatawa habang siya ay nilalamon ng apoy at tubig. "Alphonse!" ang sigaw ng isang boses sa kanyang isipan, ngunit hindi niya alam kung sino ang tumatawag. Naramdaman na lamang niya ang pagbagsak ng kanyang katawan sa sahig at ang mainit na mga kamay ni Rosa na sumalo sa kanya bago tuluyang nagdilim ang kanyang mundo. Ang huling bagay na naisip niya ay ang tanong na pilit sumisiksik sa kanyang diwa. Kung siya si Alphonse, bakit ang pakiramdam niya ay ngayon lang siya tunay na nabuhay bilang si Kanor? Nagising si Kanor na mabigat ang pakiramdam. Tila may naiwan pang anino ng kanyang bangungot
Sa sulok ng kanyang isipan, sa kabila ng pagtutol ni Rosa, pinilit niyang bumangon. Hindi niya maatim na maghapon na namang nakahiga, habang ang babaeng sumagip sa kanya ay nagpapakahirap sa ilalim ng init ng araw. Gusto niyang maging kapaki-pakinabang, kahit sa simpleng paraan lamang. Ang palengke ng Turil ay isang magulong mundo ng iba't ibang amoy at kulay. Ang ingay ng mga tawaran, sigawan ng mga tindero, at tunog ng mga tricycle ay nagsasama-sama sa isang nakahihilong orkestra. Sa isang maliit na pwesto sa gilid, tahimik na nag-aayos ng mga bangus at tilapia si Rosa. Nakatayo sa tabi niya si Canor. Ang kanyang matatangkad na binti at malalapad na balikat ay tila hindi bagay sa masikip at maputik na pasilyo ng palengke. Kahit ang suot niyang kupas na sando at maong ay hindi maitago ang kanyang tindig na tila sanay sa utos at kapangyarihan. Habang abala si Rosa sa pagtimbang ng isda para sa isang suki, isang matalim na boses ang pumunit sa hangin. Si Aling Marites, ang kapitbahay nilang may matalas na dila, ay sadyang dumaan sa harap ng kanilang pwesto. May bit-bit itong timba ng pinaghugasan ng karne. Sa isang iglap, sadya niyang itinapon ang laman nito malapit sa paanan ni Rosa, dahilan upang tumalsik ang maitim at mabahong tubig sa laylayan ng palda nito. Natigilan ang mga tao sa paligid. Namula si Rosa sa hiya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na pinupunasan ang dumi sa kanyang damit. Ay, sorry, hindi ko nakita na may tao pala dyan. Sarkastikong wika ni Marites, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at inggit. Akala ko kasi basurahan, tutal sanay naman kayong mamulot ng basura. Hindi ba? Pati lalaking walang pangalan, pinupulot at inuuwi sa bahay. Ang landi mo talaga, Rosa. Yumuko si Rosa. Pilit na nilulunok ang mapapait na salita upang hindi na lumaki ang gulo. Sanay na siya sa panghahamak, pero sa pagkakataong ito, may ibang kamay na humawak sa kanyang nanginginig na balikat. Humakbang si Canor paharap. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagtaas ng boses. Ngunit ang paraan ng kanyang pagtitig kay Marites ay may lamig na kayang magpayelo ng dugo. Ang kanyang mga mata, na madalas ay puno ng kalituhan, ay biglang nagkaroon ng talim at awtoridad na hindi karaniwang nakikita sa isang kargador sa palengke. Ito ang tingin ng isang taong sanay na magpatakbo ng imperyo. Pulutin mo ang timba mo at humingi ka ng tawad, mababang ngunit mariing utos ni Canor. Ang bawat salita ay binitawan niya ng may diin na hindi pwedeng baliwalaan. Napaatras si Marites. Ang matapang na ale ay biglang nakaramdam ng takot na hindi niya maipaliwanag. Tila ba ang lalaking nasa harap niya ay hindi isang hamak na ampon lamang, kundi isang higante na handang durugin siya anumang oras. Nanginginig ang tuhod na pinulot ni Marites ang timba at pabulong na humingi ng pasensya bago mabilis na naglaho sa gitna ng siksikan na balot ng katahimikan ang paligid. Dahan-dahang humarap si Canor kay Rosa. Nawala ang bangis sa kanyang muka at napalitan ito ng lambot. Hinawakan niya ang magaspang at nanginginig na kamay ni Rosa sa loob ng kanyang malalapad na palad. Hinaplos niya ito ng marahan, isang tahimik na pangako na hindi na muli siyang hahayaang apihin ng kahit sino. Sa sandaling iyon, sa gitna ng mabahong palengke, naramdaman ni Rosa ang isang uri ng kilig at proteksyon na matagal na niyang inakala na hindi para sa kanya. Ang payapang sandali ay naputol ng may isang mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng palengke. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana, tila isang negosyante na napadaan lang para bumili ng sariwang isda. Habang nagbabayad ito, aksidenteng nahulog mula sa kanyang bulsa ang isang mamahaling kaha ng tabako. Bumagsak ang kaha sa semento at bumukas. Ang amoy ng mamahaling tabako at katad ay humalo sa hangin. Isang amoy na banyaga sa palengke, ngunit pamilyar na pamilyar sa pandaman ni Canor. Yumuko si Canor upang pulutin ito. Sa pagdampi ng kanyang mga daliri sa makinis na kahoy ng kaha,
At sa paglanghap niya sa pamilyar na aroma, parang may sumabog na bomba sa kanyang isipan. Hindi na ito sakit ng ulo lamang. Ito ay isang baha ng mga imahe. Nakita niya ang kanyang sarili na nakasuot ng hindi sando, kundi mga mamahaling suit na gawa sa Italia. Naramdaman niya ang bigat ng gintong relo sa kanyang pulsuhan. Naalala niya ang lasa ng wine, ang tunog ng kristal na baso, at ang malawak na plantasyon ng kakao na umaabot hanggang sa kung saan matanaw ng mata. Salamat pare, wika ng negosyante habang kinukuha ang kaha. Ngunit hindi na ito narinig ni Canor. Tulala siya. Ang kanyang dibdib ay kumakabog ng mabilis na parang tambol. Ang mundo sa paligid niya ay umiikot. Kinagabihan, habang bumubuhos ang malakas na ulan, nakahiga si Canor sa kanyang banig ngunit gising na gising ang kanyang diwa. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ay tila mga piraso ng kanyang alaala na unti-unting nabubuo. Ang duwag ng ngiti ni Tomas, ang malamig na haplos ni Veronica, ang pagtulak sa kanya sa bangin ng kamatayan. Ang bawat detalye ay bumalik ng malinaw at masakit. Hindi siya si Canor. Hindi siya kabilang sa putikan ng palengke. Bumangon siya at naupo sa dilim. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na nagtayo ng isang imperyo mula sa wala, at mga kamay na ngayon ay puno ng kalyo mula sa pagbubuhat ng mga banyera ng isda. Tiningnan niya ang natutulog na mag-ina sa kabilang papag. Ang galit ay nagsimulang sumiklab sa kanyang dibdib. Hindi para sa kahirapang kinalalagyan niya ngayon, kundi para sa pagtatraidor na naglagay sa kanya rito. Sa dilim ng gabi, ang mga mata ng lalaking dating kilala bilang Canor ay nagbago. Wala na ang kalituhan. Ang nasa mga mata niya ngayon ay ang lamig ng paghihiganti at ang bigat ng isang pangalang muling nabuhay. Siya si Alphonse Montenegro at ang kanyang mga kaaway ay nagpapakasasa sa impyernong tinatawag nilang tagumpay. Ang simoy ng hangin sa madaling araw ng Disyembre ay tumatagos sa manipis na dingding ng dampa. Dala ang lamig na tila nanunuot hanggang sa buto. Mula sa malayo, ang mataginting na tunog ng kampana ng simbahan ay bumasag sa katahimikan, hudyat ng pagsisimula ng simbang gabi. Ngunit para kay Alphonse, nagising ang diwa sa isang sulok. Ito ay tunog ng pagpapaalam. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na huwag lumikha ng anumang ingay, nagigising sa mag-inang mahimbing na natutulog sa kabilang papag. Bit-bit ang isang supot na naglalaman ng kanyang kakaunting gamit. Huminto siya saglit. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ni Rosa. Ang babaeng ito, na walang-wala sa mundo, ay ibinigay sa kanya ang lahat. Pagkain, bubong, at dignidad, nang walang hinihinging kapalit. Ngayong bumalik na ang kanyang alaala, alam niyang siya ay isang panganib. Ang mga demonyong nagtangkang pumatay sa kanya ay hindi titigil at ayaw niyang madamay ang tanging pamilyang nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal. Akmang hahakbang na siya palabas nang marinig niya ang isang mahinang tinig. Sa harap ng isang maliit na altar na gawa sa patong-patong na kahon ng prutas, nakaluhod si Rosa. Ang liwanag ng isang upod na kandila ay sumasayaw sa kanyang maamong mukha. Nakapikit siya, at ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa isang rosaryong putol-putol na. Mahal na Birhen, bulong ni Rosa. Ang boses ay nanginginig sa taimtim na pagsusumamo. Kayo na po ang bahala kay Canor. Kung sakaling bumalik na ang alaala niya at kailangan niya kaming iwan, bigyan niyo po siya ng lakas ng loob. Ibalik niyo po siya ng ligtas sa pamilyang naghihintay sa kanya. Huwag niyo po siyang pababayaan dahil alam ko pong mabuti siyang tao. Nanigas si Alphonse sa kanyang kinatatayuan. Isang matinding kirot ang kumirot sa kanyang dibdib. Mas masakit pa sa sugat sa kanyang ulo noong gabing itinapon siya sa dagat. Sa buong buhay niya bilang isang bilyonaryo, ang mga dasal ng mga tao sa paligid niya ay laging tungkol sa kung ano ang makukuha nila mula sa kanya. Pera, posisyon, kapangyarihan. Ngunit ang babaeng ito, na halos walang maipakain sa sariling anak,
ay nagdarasal hindi para sa ginto, kundi para sa kaligtasan ng isang estranghero. Bumagsak ang supot mula sa kanyang kamay. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig na kawayan ay nagpamulat kay Rosa. Gulat itong lumingon at nakita ang mga luhang tahimik na umaagos sa mga mata ng lalaking kilala niya bilang Kanor. Kanor, aalis ka ba? Tanong ni Rosa. Ang lungkot ay agad na rumehistro sa kanyang mga mata. Hindi sumagot si Alphonse. Sa halip, lumapit siya at marahang hinawakan ang mga kamay ni Rosa na magaspang dahil sa trabaho. Sa sandaling iyon, nagbago ang kanyang desisyon. Hindi siya aalis para magtago. Mananatili siya para lumaban. Hindi para sa kanyang imperyo, kundi para sa kanila. Hindi! Sagot ni Alphonse. Ang kanyang boses ay puno ng bagong tatag. May kailangan lang akong ayusin. Babalik ako. Lumabas siya ng bahay at tinungo ang teleponong pampubliko sa kanto. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang idinadayal ang numero ng tanging taong mapagkakatiwalaan niya. Nang sagutin ito sa kabilang linya, ang boses ni Attorney Isandro ay halos mapatid sa gulat. Diyos ko, Alphonse, akala ko patay ka na. Hysterical na wika ng abogado. Inuubos na ni Veronica ang lahat ng loyal sa'yo. Nililinis na niya ang kumpanya. Makinig ka, Isandro. Mariing utos ni Alphonse, ang tono ng Vua Cacao ay nagbalik. Buhay ako. Pero kailangan kong manatiling patay sa paningin nila habang wala pa tayong hawak na alas. Protektahan mo ang mga assets na hindi pa niya nakukuha. At Isandro, may naghahanap ba sa akin sa Turil? Nagkaroon ng mabigat na katahimikan sa kabilang linya. May mga taong nagtatanong-tanong sa mga fishing village dyan. Hindi sila pulis, Alphonse. Mga bayarang goons. Mag-ingat ka. Binaba ni Alphonse ang telepono. Ang babala ay parang malamig na hangin sa kanyang batok. Ngunit sa halip na tumakbo, bumalik siya sa dampa ni Rosa. Inabutan niya ang mag-ina. Nagising na. Si Mila ay nakatingin sa butas-butas na yero kung saan tumutulo ang tubig ulan sa isang timba. Kumuha si Alphonse ng martilyo at ilang pirasong yero na nakaimbak sa silong. Umakyat siya sa bubong. Sa bawat pukpok ng martilyo, pakiramdam niya ay inaayos din niya ang mga bitak sa kanyang sariling pagkatao. Siya, na sanay sa air-conditioned na opisina, ay nagkumpuni ng bubong sa ilalim ng ambon. Nang bumaba siya, sinalubong siya ni Rosa ng isang mainit na kape at isang tinging puno ng paghanga at pasasalamat. Walang salita ang kailangan. Ang singaw ng kape sa pagitan nila ay sapat na upang iparamdam ang isang uri ng pagmamahalan na hindi kailangan ng titulo o kontrata. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Habang naglalakad si Alphonse pabalik sa palengke upang tumulong sa pagbubuhat, napansin niya ang pagbabago sa ihip ng hangin. Ang mga tao ay nagbubulungan, nakatingin sa isang direksyon. Sa gitna ng maputik at masikip na kalsada ng Turil, isang makintab at itim na sasakyan ang nakaparada. Ito ay tila isang halimaw na naligaw sa mundo ng mga tao. Bumilis ang tibok ng puso ni Alphonse. Isinuklob niya ang kanyang sombrero at yumuko. Nagkunwaring abala sa mga banyera ng isda. Ang tinted na bintana ng sasakyan ay dahan-dahang bumaba. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya ang kalahating mukha ng pasahero, ang pamilyar na mamahaling relo sa braso na nakadungaw sa bintana, at ang mapangutyang ngiti ng lalaking pumatay sa kanya sa yate. Si Tomas, nandoon ito. Ilang metro lang ang layo sa kanya, at ang mga mata nito ay tila naghahanap ng isang multo. Ang maitim at makintab na sasakyan ay tila isang dambuhalang maninila na ligaw na nakapasok sa masikip at maputik na mundo ng palengke. Mula sa kinatatayuan ni Alphonse sa likod ng mga tumpok ng sako ng bigas, naramdaman niya ang pamilyar na lamig na gumapang sa kanyang batok. Hindi ito ang lamig ng hangin, kundi ang lamig ng panganib na papalapit. Mabilis niyang hinila pababa ang suot na sombrerong buri upang takpan ang kanyang mukha.
at tinalikuran ng kalsada na para bang abala siya sa pagbubuhat ng mga kahon ng gulay. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Tomas. Nakasuot ito ng plansadong polo barong na tila nandidiri sa hangin ng palengke. Mula sa malayo, kitang-kita ni Alphonse ang pagkunot ng noo ng dati niyang empleyado habang tinatakpan nito ang ilong gamit ang isang panyong sutla. Si Thomas, ang lalaking dating yumuyuko sa kanya tuwing nagkakasalubong sila sa pasilyo ng kumpanya, ngayon ay naglalakad na, tila siya ang nagmamay-ari ng mundo. Lumapit si Tomas sa isang grupo ng mga tindera kung saan naroon si Aling Marites. Ang matandang tsismosa ay halos madapa sa paglapit. Ang mga mata ay nanlalaki sa kinang ng relo at sasakyan ng bagong dating. "Excuse me, manang," bungad ni Tomas. Ang boses ay puno ng ere. "May naghahanap ba dito ng trabaho? O baka may napadpad na lalaking sugatan dito noong nakaraang bagyo? We are looking for a missing person. May reward." Nagliwanag ang mukha ni Marites. Ang salitang reward ay tila musika sa kanyang pandinig. Akmang ituturo na niya ang direksyon ng bahay ni na Rosa, ang kanyang bibig ay bumuka na upang ibunyag ang sikreto nang biglang kumilos si Alphonse. Gamit ang kanyang siko, sinadya niyang banggain ang isang mataas na patong ng mga banyera ng isda sa kanyang tabi. Ang tunog ng pagbagsak ng mga metal na banyera at ang pagkalat ng daan-daang madudulas na isda sa semento ay lumikha ng isang magulong eksena. Nagtilian ang mga tao. Ang maputik na tubig ay tumalsik sa lahat ng direksyon, kabilang na sa malinis na pantalon at sapatos ni Tomas. Napamura ang financial director at mabilis na umatras. Nandidiri sa lansa na kumapit sa kanyang mamahaling damit. Nawala ang kanyang interes na makipag-usap. Mabilis siyang dumukot ng isang calling card at ilang piraso ng pera mula sa kanyang pitaka at inihagis ito sa direksyon ni Marites bago dali-daling sumakay muli sa kanyang sasakyan upang umalis. Habang pinapanood ni Alphonse ang paglayo ng sasakyan, nakita niya si Marites na parang isang gutom na hayop na mabilis na pinulot ang calling card at ang pera mula sa basang sahig. Ang nangiti sa labi ng matanda ay hindi ngiti ng tuwa, kundi ng isang maitim na planong nabubuo. Alam ni Alphonse na wala na siyang oras. Nang sumapit ang hapon, nagdahilan si Alphonse kay Rosa na may pupuntahan saglit. Nagtungo siya sa isang liblib na bahagi ng pantalan kung saan ang amoy ng dagat at kalawang ay humahalo sa hangin. Doon, sa likod ng mga nakatambak na container van, naghihintay ang isang anino, si Attorney Isandro. Mabilis ang naging pag-uusap nila. Inilatag ng abogado ang ilang dokumento sa ibabaw ng isang lumang bariles. Ang mga papel ay kumakaluskos sa bawat ihip ng hangin. "Kailangan mong pumirma dito, Alphonse," bulong ni Isandro. Ang mga mata ay palingalinga sa paligid. Ito ang maglilipat ng ilang assets sa isang trust fund na hindi pwedeng galawin ni Veronica. Pero mag-ingat ka. May hinala ako na may nawawalang pahina sa report na nakuha ko sa opisina mo. May iba pang kasabwat si Veronica na hindi natin kilala. Pinirmahan ni Alphonse ang mga dokumento. Ang kanyang pirma ay mabilis at matalim. "Babalik ako, Isandro. Sa ngayon, kailangan kong protektahan ang pamilyang kumupkop sa akin." Bago siya umuwi, dumaan si Alphonse sa isang maliit na tindahan ng mga abubot. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang simpleng ipit sa buhok na gawa sa plastik na may disenyong paru-paro. Ito ay mura, walang diamante, walang ginto. Pero nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang bigat na masigit pa sa anumang alahas na nairegalo niya noon. Pagdating sa bahay, naabutan niya si Mila na naglilinis ng mga lumang bote. Tahimik na lumapit si Alphonse at lumuhod upang magpantay ang kanilang mga mata. "Para sa'yo," malumanay na wika ni Alphonse habang inaabot ang ipit. Nanlaki ang mga mata ng bata. Kinuha niya ito na parang isang kayamanan. "Ang ganda po, Tay Canor. Parang lumilipad."
Dahan-dahang inilagay ni Alphonse ang ipit sa buhok ni Mila. Sa sandaling iyon, ang puso ng dating bilyonaryo ay napuno ng isang uri ng pagmamahal na hindi nabibili. Isang pangako ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi ko hahayaang may manakit sa inyo. Ngunit hindi alam ni Alphonse na sa kabilang bakod, ang kadiliman ay nag-aabang. Ang gabi ay malalim at ang ulan ay nagsisimula na namang pumatak. Sa siwang ng dingding na gawa sa sawali, nakadungaw ang matang puno ng inggit at kasakiman ni Aling Marites. Kitang-kita niya si Rosa na nagliligpit ng mga damit, mula sa ilalim ng mga tupi. Inilabas ni Rosa ang isang punit na polo shirt. Ang damit na suot ni Alphonse nung inanod siya. Sa liwanag ng kandila, kumintab ang bordada sa bulsa ng polo. AM. Napasingap si Marites. Ang mga letra ay tila susi na nagbukas sa lahat ng kanyang hinala. Ang lalaking pulot ay hindi basta-basta. Siya ay ginto na nagtatago sa putikan. Nanginginig ang mga kamay ni Marites habang dinudukot ang calling card na ibinigay ni Tomas kanina. Ang papel ay bahagyang basa pa at amoy isda, ngunit ang numero ay malinaw. Ang kanyang puso ay kumakabog sa halo ng takot at kasakiman. Kung ituturo niya ang lalaki, ang reward na sinabi ng mayaman ay magiging kanya. Makakaalis na siya sa lugar na ito. Sa gitna ng tunog ng kuliglig at patak ng ulan, ang tunog ng pagpindot sa keypad ng lumang telepono ay tila mga kalabit ng baril. Itinapat ni Marites ang telepono sa kanyang tainga. Ang bawat ring sa kabilang linya ay parang hudyat ng isang paparating na dilubyo na wawasak sa munting paraiso ni na Rosa. Hello? Sagot ng isang boses lalaki sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Marites. Ang kanyang nangiti ay gumuhit sa dilim. Sir, tungkol po dun sa lalaking hinahanap nyo. Ang katahimikan sa loob ng marangyang opisina ni Veronica ay binasag ng tunog ng mamahaling vase na humampas sa pader at nagkadurog-durog. Ang mga piraso ng porselana ay kumalat sa sahig na tila mga bubog ng kanyang nasirang plano. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa takot, kundi sa isang nag-uumpaw na galit na nagpadilim sa kanyang magandang mukha. Buhay si Alphonse, ang asawang inakala niyang nilamon na ng dagat, ay humihinga pa. At mas masahol pa, kinukupkop ito ng isang hamak na pamilya sa Turil. Gusto niyang ipapatay ito agad. Gusto niyang tapusin ang sinimulan niya sa yate. Ngunit ang babala ng kanilang abogado ay tila rehas na pumipigil sa kanya. Ang bawat asset, bawat bank account, at bawat sentimo ng kumpanya ay nakatali sa isang trust fund na tanging pirma lamang ni Alphonse na buhay at nasa tamang pag-iisip ang makakapagpalaya. Kapag namatay si Alphonse ngayon nang hindi pumipirma ng waiver, ang lahat ay mapupunta sa kawanggawa at siya ay maiiwang pulubi. Kailangan niyang mapapirma si Alphonse at alam niya kung ano ang kahinaan ng asawa niya. Hindi pera, hindi kapangyarihan, kundi ang kanyang pesteng konsensya. Samantala, sa mapayapang hapon sa palengke ng Turil, ang langit ay biglang nagdilim. Hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa pagdating ng 3 sasakyang puno ng mga lalaking may bitbit na mga tubo at maso. Walang pasabi, sinimulan nilang wasakin ang munting pwesto ni Rosa. Ang tunog ng kahoy na binibiyak at yerong nilulukot ay pumuno sa hangin na sinasabayan ng tili ng mga takot na mamimili. Ang mga banyera ng isda na pinaghirapang buhatin ni Rosa kaninang madaling araw ay itinaob ng mga salbaheng kamay. Ang mga sariwang bangus at tilapia ay nagpupumiglas sa maputik na semento, tinatapakan ng mabibigat na bota ng mga nagwawalang tauhan. Parang awa niyo na, huwag po. Pagsusumamo ni Rosa habang pilit niyang inaagaw ang trapal na bubong ng kanyang tindahan. Ngunit isang malakas na tulak ang nagpabagsak sa kanya sa gitna ng nagkalat na mga isda at putik. Sa di kalayuan, sa loob ng isang tinted na sasakyan na nakaparada sa sulok, nakakuyom ang mga kamao ni Alphonse hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagnanais na bumaba
manuntok, at pumatay para ipagtanggol si Rosa. Ngunit mahigpit na nakahawak si Attorney Isandro sa kanyang braso. Ang mukha ng abogado ay puno ng takot at pag-aalala. "Huwag, Alfonsi!" Mariing bulong ni Isandro. Ang boses ay nanginginig. "Kapag lumabas ka ngayon, hindi lang ikaw ang papatayin nila. Papatayin nila si Rosa at si Mila para tumahimik. Kailangan mong mag-isip gamit ang utak mo, hindi ang galit mo." Napapikit si Alphonse. Ang mga luha ng kawalan ng magawa ay tumulos sa kanyang pisngi habang pinapanood niya ang paglapastangan sa babaeng nagligtas sa kanya. Mula sa gitna ng kaguluhan, bumaba si Veronica sa kanyang sasakyan. Ang kanyang pulang stiletto ay tumusok sa putik. Isang matinding kontraste sa dumi ng palengke. Nakasuot siya ng puting bestida na tila isang anghel, ngunit ang kanyang nangiti ay sa demonyo. Dahan-dahan siyang lumapit kay Rosa na nooy nakalugmok sa lupa, puno ng galos at dumi. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa na parang isang insekto. "Ikaw pala ang Rosa," malambing ngunit nakakalasong wika ni Veronica. "Ang babaeng may lakas ng loob na kupkupin ang asawa ko. Ano ang akala mo na kapag tinulungan mo siya, aahon ka na sa kahirapan?" Hampas lupa. Tumayo si Rosa. Pilit na iniinda ang sakit ng kanyang katawan. Kahit nanginginig, tiningnan niya ng diretso sa mata ang donya. "Wala akong hininging kapalit, ma'am. Tao ang tinulungan ko, hindi pera." Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Rosa. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay nagpatigil sa lahat ng bulungan sa paligid. Namula ang pisngi ni Rosa at pumutok ang gilid ng kanyang labi. "Huwag mo akong sasagutin ng ganyan, magnanakaw." Duro ni Veronica. "Magnanakaw ka ng asawa. At ngayon, magnanakaw ka rin sa mata ng batas." Sa hudyat ni Veronica, dumating ang mga pulis. Ngunit sa halip na hulihin ang mga lalaking nagwasak ng tindahan, lumapit sila kay Rosa. Ang malamig na bakal ng posas ay ipinulupot sa magaspang na pulso ng tindera. "Inaaresto ka namin sa salang qualified theft at falsification of documents," malamig na pahayag ng pulis. "May ebidensya kami na ginamit mo ang pangalan ng Montenegro Group para mangutang ng malaking halaga." "Hindi totoo yan. Wala akong ninakaw," sigaw ni Rosa habang pilit siyang hinihila ng mga pulis. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot, hindi para sa sarili, kundi para sa anak na nakikita niyang tumatakbo papalapit. "Nanay! Nanay!" Ang yak ni Mila ay tumagos sa ingay ng palengke at dumiretso sa puso ni Alphonse na nakakulong pa rin sa sasakyan. Niyakap ni Mila ang binti ng pulis, nagmamakaawa. "Huwag niyo pong kunin ang nanay ko. Mabait po siya. Hindi po siya magnanakaw." Walang awa na hinawi ng pulis ang bata. Dahilan? Upang matumba ito sa putikan. Si Veronica ay nakatingin lang, may ngiting tagumpay sa kanyang mga labi, habang pinupunasan ng tissue ang tumalsik na putik sa kanyang braso. Sa loob ng kotse, parang may namatay sa loob ni Alphonse. Ang imahe ng umiiyak na si Mila at ang nakaposas na si Rosa ay nakaukit na sa kanyang kaluluwa. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi na apoy. Ito ay naging yelo, malamig, matigas, at handang pumatay. Hinihila na ng mga pulis si Rosa, pasakay sa patrol car, habang si Mila ay naiwan sa gitna ng daan, umiiyak. Tinatawag ang pangalan ng kanyang ina at ang pangalan ng lalaking nangako na poprotektahan sila. "Tay Canor, tulungan niyo po kami. Tay Canor." Ang sigaw ng bata ay unti-unting nilamon ng tunog ng sirena na papalayo. Iniiwan ang isang nakakabinging katahimikan ng kawalan ng katarungan. Ang hangin sa loob ng presinto ay mabigat at puno ng amoy ng kalawang at pawis ng mga taong nawala na ng pag-asa. Sa isang madilim na sulok ng selda, nakaupo si Rosa sa malamig na semento. Yakap niya ang kanyang sarili, tila pilit na pinipigil ang panginginig ng kanyang katawan mula sa lamig at takot.
Ang kanyang muka, na dati ay laging may nakapintang ngiti para sa kanyang anak, ngayon ay puno ng pasa at pamamaga mula sa sampal ng donya at marahas na paghuli ng mga pulis. Nang marinig niya ang mabibigat na yabag ng sapatos na papalapit, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Sa kabila ng rehas na bakal, nakatayo si Alphonse. Ang mga mata ng lalaking kilala niya bilang Kanor ay puno ng lungkot at galit na pilit na kinokontrol. Lumapit si Rosa sa rehas, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na kumapit sa malamig na bakal. "Kanor, bakit ka nandito?" Ang kanyang boses ay garalgal at halos pabulong. "Delikado. Baka makita ka nila. Umalis ka na habang may oras pa. Iligtas mo ang sarili mo." Umiling si Alphonse. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Rosa sa pagitan ng mga rehas. Ang init ng palad nito ay tila kuryenteng gumising sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ito ang kamay na nagpakain sa kanya noong siya ay gutom. Ang kamay na nagpunas ng kanyang sugat noong siya ay walang maalala. At ngayon, ito ang kamay na nakaposas dahil sa kanya. "Hindi kita iiwan, Rosa," mariing sagot ni Alphonse. Ang bawat salita ay may bigat ng isang panata. "Ikaw ang nagligtas sa akin noong itinapon ako ng mundo. Ngayon, ako naman ang magliligtas sa'yo. Pangako, makakalabas ka dito." Bumitiw si Rosa at mapait nang ngumiti habang ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang pisngi. "Wala tayong laban sa kanila, Kanor. Mayaman sila. Tayo, isang kahig, isang tuka. Ang mahalaga, ligtas si Mila. Hanapin mo siya, Kanor. Huwag mong hayaang matulad siya sa akin." Ang pagtalikod ni Rosa ay tila isang patalim na bumaon sa dibdib ni Alphonse. Ang tunog ng kanyang paghikbi ay mas masakit pakinggan kaysa sa anumang sigaw. Alam ni Alphonse na sa sandaling iyon, kailangan niyang gumawa ng desisyon na magbabago ng lahat. Sa isang safe house na inihanda ni Attorney Isandro, tahimik na naghahanda si Alphonse. Sa ibabaw ng mesa nakalatag ang isang kulay asul na polo shirt. Ito ay kupas na, mura, at binili pa ni Rosa sa ukay-ukay para sa kanya noong nakaraang linggo. Sa tabi nito ay ang kanyang mga mamahaling suit na dinala ni Isandro. Tinitigan ni Alphonse ang mga damit. Ang mga suit na gawa sa seda ay sumisimbolo sa kapangyarihan, sa salapi, at sa titulong Vua Cacao. Ngunit ang kupas na polo ay sumisimbolo sa dignidad, sa pagmamahal, at sa pamilyang nabuo sa gitna ng kahirapan. Kinuha niya ang lumang plansa. Ang init ng bakal ay dumampi sa tela, inaalis ang bawat lukot ng damit na yon nang may sukdulang pag-iingat. Isinuot niya ito ng may pagmamalaki, masigit pa noong una niyang isinuot ang kanyang wedding suit. Handa na siya. Hindi bilang si Alphonse na bilyonaryo, kundi bilang si Kanor na may ipinaglalaban. Ang pagpasok niya sa Montenegro Tower ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang hangin ay amoy aircon at mamahaling pabango, malayo sa amoy ng palengke. Ang mga empleyado na nakakita sa kanya ay napatigil sa kanilang ginagawa. Ang mga bulungan ay parang hanging umiihip sa buong lobby. Nakita nila ang multo ng kanilang boss, nakasuot ng damit pang mahirap, ngunit naglalakad na may awtoridad ng isang hari na bumalik para bawiin ang kanyang trono. Dire-diretso siyang sumakay sa elevator patungo sa top floor. Nang bumukas ang pinto, sinalubong siya ng nagugulat na mukha ng sekretarya ni Veronica. Hindi na ito pinansin ni Alphonse at itinulak ang pinto ng opisina ng CEO. Sa loob, nakaupo si Veronica sa swivel chair na dati ay kanya. Nakataas ang paa nito sa mesa habang si Tomas ay nasa gilid, umiinom ng wine. Ang gulat sa mukha ng dalawa ay mabilis na napalitan ng takot. At pagkatapos ay isang mapang-asar na ngiti nang ma-realize nilang buhay nga si Alphonse, ngunit nag-iisa. Well, well, well. Sarkastikong palakpak ni Veronica habang dahan-dahang tumatayo. The prodigal husband returns. At tingnan mo nga naman, bagay na bagay sa'yo ang suot mo.
Mukha kang basahan, Alphonse. Yan ba ang natutunan mo sa mga squatter? Ang manamit ng ganyan? Hindi pinansin ni Alphonse ang insulto. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Veronica. Pakawalan mo si Rosa. Iurong mo ang kaso. Tumawa ng malakas si Tomas, isang tawang puno ng pangmamaliit. Sino ka para mag-utos, Alphonse? Wala ka ng kapangyarihan dito. Patay ka na sa papel. Buhay ako. Madiing sagot ni Alphonse. At kaya kong bawiin ang lahat ng ito sa isang pirma lang. Nagbago ang ekspresyon ni Veronica. Naging seryoso at matalim ang kanyang tingin. May kinuha siyang isang folder mula sa drawer at ibinalibag ito sa harap ni Alphonse. Tama ka, wika ni Veronica. Ang boses ay puno ng lason. Kaya mo kaming pabagsakin, pero kaya ko ring patayin ang babaeng yon sa kulungan bago pa man dumating ang hearing ng kaso niya. Alam mo kung ano ang nangyayari sa mga babaeng walang laban sa loob ng presinto, hindi ba? Nanigas ang panga ni Alphonse. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay nagnanais na wasakin ang babaeng nasa harap niya. Ngunit ang imahe ni Rosa na nagdurusa sa selda ang pumipigil sa kanya. Ito ang deal, honey. Lumapit si Veronica at bumulong sa kanyang tainga. Pirmahan mo ito. Isang deed of absolute transfer. Ibigay mo sa akin ang lahat. Ang kumpanya, ang mga lupain, ang mga accounts. Kapag ginawa mo yan, tatawagan ko ang chief of police ngayon din. Lalaya ang hampas lupa mong kerida. Pero kung hindi, nagkibit balikat si Veronica at tiningnan ang kanyang manicure. Mabubulok siya doon. At ang anak niyang iyakin? Baka ipadala ko sa DSWD o baka mawala na lang bigla sa lansangan. Ang katahimikan sa kwarto ay nakabibingi. Ang tanging naririnig ni Alphonse ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Ito ang imperyong itinayo niya mula sa wala. Ito ang dugo at pawis niya. Dahan-dahan niyang inabot ang folder. Binuksan niya ito at nakita ang mga dokumentong magpapawala sa kanya ng lahat ng ari-arian. Sa tabi nito ay isang mamahaling pluma. Tiningnan niya si Tomas na nakangisi ng matagumpay. Tiningnan niya si Veronica na naghihintay ng kanyang pagsuko. At pagkatapos, naalala niya ang kalahating tuyo sa pinggan ni Mila. Naalala niya ang dasal ni Rosa. Naalala niya kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng pamilya. Kinuha ni Alphonse ang pluma. Mabigat ito sa kanyang kamay, mas mabigat pa sa mundo. Ang dulo ng pluma ay dumapo sa papel. Nakatingin sa kanya si Veronica. Pigil ang hininga. Sabik na sabik sa tagumpay. Pipirma ako. Bulong ni Alphonse. Ang boses ay basag, ngunit buo ang loob. Sa sandaling iyon, hindi siya isang bilyonaryo na natalo. Siya ay isang ama at kaibigan na nag-aalay ng kanyang buhay. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang plano na hindi nakikita ng mga sakim na nasa kanyang harapan. Ang tinta ng pluma ay nagsimulang gumuhit sa papel. Ang dulo ng pluma ay umangat mula sa papel. Nag-iiwan ng isang pirma na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Para kay Veronica, ang itim na tintang iyon ay mas matamis pa sa kahit anong tagumpay. Mabilis niyang hinablot ang folder mula sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang tinititigan ang lagda ni Alphonse. Tila ba hawak na niya ang buong mundo sa kanyang mga palad. Nagpakawala si Veronica ng isang mataginting na halakhak na pumuno sa buong silid. Isang tunog na puno ng pangungutya at tagumpay. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na idinayal ang numero ng hepe ng pulisya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamayabang habang naguutos na pakawalan na ang basurang babae dahil nakuha na niya ang kanyang gusto. Pagkatapos ibaba ang telepono, hinarap niya si Alphonse na nananatiling tahimik at nakatayo ng tuwid sa gitna ng silid. Tingnan mo nga naman, pang-alas ka ni Veronica habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang daliri ay dumuduro sa dibdib ni Alphonse. Ang dating hari ng Kakao ngayon ay walang-wala na.
You are nothing now, Alphonse. Isang hamak na pulubi na nagmamagaling. Mas bagay ka nga siguro sa mabahong palengke kasama ang kirida mong tindera. Hindi gumalaw si Alphonse. Sa halip, isang maliit at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ay hindi ngiti ng pagkatalo, kundi ngiti ng isang taong nakakaalam ng katapusang hindi inaasahan ng kanyang kalaban. Tapos ka na ba, Veronica? Mahinahong tanong ni Alphonse. Dahil ang palabas ay nagsisimula pa lang. Bago pa makasagot si Veronica, biglang bumukas ang pinto ng opisina ng pagkalakas-lakas. Ang mabigat na pinto ay humampas sa pader at pumasok ang isang grupo ng mga unipormadong pulis. Kasunod ang mga ahente ng Anti-Money Laundering Council. Sa huli, pumasok si Attorney Isandro. Bitbit ang isang makapal na tumpok ng ebidensya at isang ekspresyon ng tagumpay. Nanlaki ang mga mata ni Veronica. Anong ginagawa niyo dito? Are you here to arrest him? Siya ang trespassing dito. Umiling si Isandro at inilatag ang isang panibagong dokumento sa mesa. Hindi kami nandito para kay Alphonse, Mrs. Montenegro. Nandito kami para sa'yo. Anong pinagsasabi mo? Bulyaw ni Veronica, ang kanyang boses ay nagsimulang mabasag sa takot. Hawak ko ang deed of transfer. Akin na ang kumpanya. Pinirmahan niya ito. Basahin mo ang pinirmahan niya, Veronica. Utos ni Alphonse, ang kanyang boses ay yelo. Nangangatal ang mga kamay na binuksan muli ni Veronica ang folder. Sa kanyang pagmamadali kanina, hindi niya binasa ang nilalaman. Ngayon, habang binabasa niya ang pamagat ng dokumento, ang kulay ng kanyang muka ay unti-unting nawala hanggang sa maging kasing puti siya ng papel. Ito ay hindi deed of transfer. Ito ay isang affidavit of ownership at admission of guilt para sa 5 kumpanyang ghost shell na ginamit sa money laundering at tax evasion. Sa pagpirma ni Alphonse bilang testigo at sa pagtanggap ni Veronica sa dokumento bilang owner, siya ay nahulog sa sarili niyang patibong. Isandro swapped the files. Paliwanag ni Alphonse habang pinapanood ang pagguho ng mundo ng kanyang asawa. Ang pinirmahan ko ay ang patunay na ikaw ang may-ari ng mga illegal accounts na at dahil tinanggap mo ito sa harap ng mga saksi, wala ka ng kawala. Hindi. Set up to. Wala kayong ebidensya. Tili ni Veronica. Ang kanyang poise ay tuluyan ng naglaho. Binalingan niya si Tomas, umaasang ipagtatanggol siya nito. Tomas, tell them it's all lies. Ngunit si Tomas ay nakayuko sa isang sulok, nanginginig. Dahan-dahan itong lumapit sa mga pulis at inilabas ang kanyang cellphone. I want immunity. Nanginginig na wika ni Tomas habang iniiwasan ang matalim na tingin ni Veronica. Nirecord ko ang lahat. Ang usapan sa yate. Ang utos niyang itulak si Alphonse sa dagat. Ang plano niyang ipapatay si Rosa sa kulungan. Nasa akin ang lahat. Ang katahimikan sa silid ay nabasag ng hysterical na sigaw ni Veronica. Sinubukan niyang sugurin si Tomas. Ang kanyang mga kuko ay handang manakit. Ngunit mabilis siyang hinarang ng mga pulis. Ang tunog ng bakal na dumampi sa kanyang mga pulso ay ang pinakamagandang musika na narinig ni Alphonse sa loob ng mahabang panahon. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak ng mga mamahaling alahas, ay ngayon ay nakaposas na ng mahigpit. Habang hinihila siya palabas, nagpupumiglas si Veronica. Ang kanyang muka ay puno ng luha at uhog. Ang kanyang buhok ay magulo. Nawala na ang donya. Ang natira na lamang ay isang kriminal. Alphonse, asawa mo ako. Huwag mo akong hayaang makulong. Pagmamakaawa ni Veronica nang mapadaan siya sa harap ni Alphonse. Tinitigan siya ni Alphonse ng walang emosyon. Yumuko siya ng bahagya upang ibulong ang kanyang huling mensahe. Pinili mo ang pera, Veronica. Ngayon, hayaan mong yakapin ka nito sa impyerno. At huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong sa pinakamadilim na selda ka ilalagay. Nang mailabas na ang mga kriminal, naiwan si Alphonse at Isandro
Sa tahimik na opisina, napabuntong hininga si Isandro at tinapik ang balikat ng kaibigan. Tapos na, Alphonse. Nakuha mo na ang katarungan. Ngumiti ng mapait si Alphonse. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan makikita ang paglubog ng araw. Hindi pa tapos, Isandro. Ang katarungan ay para sa akin. Pero ang tahanan ko ay naghihintay pa sa akin. Mabilis na tumalikod si Alphonse. Iniwan niya ang opisina, iniwan niya ang kapangyarihan, at iniwan niya ang titulong CEO. Tumakbo siya palabas ng gusali, sumakay sa kanyang sasakyan, at pinaharurot ito patungo sa presinto. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kaba, hindi dahil sa takot sa kaaway, kundi sa takot na baka huli na ang lahat para sa kanya at kay Rosa. Maaring nanalo siya sa giyera laban kay Veronica, ngunit ang tunay na laban ay kung matatanggap pa ba siya ni Rosa ngayong alam na nito kung sino siya talaga. Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang binabagtas niya ang daan, pabalik sa babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal. Ang mga labi ng kanilang munting dampa ay tila isang sugat na nakabuka sa ilalim ng papalubog na araw. Nakaupo si Rosa sa isang piraso ng kahoy na dating haligi ng kanilang tahanan, habang mahigpit na yakap ang natutulog na si Mila sa kanyang kandungan. Ang hangin ay amoy basang lupa at pinaghalong lungkot. Ngunit sa kabila ng pagkawasak ng kanilang bahay, may kapayapaan sa puso ni Rosa dahil magkasama silang muli ng kanyang anak. Malaya na siya, ngunit ang hinaharap ay nananatiling malabo at nakakatakot. Mula sa maputik na kalsada, isang sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa kanilang lugar. Hindi ito ang makintab na itim na sedan na laging nagdadala ng masasamang balita. Ito ay isang simpleng puting delivery truck na puno ng mga yero, kahoy at mga sako ng semento. Huminto ang truck sa tapat ng kanilang bakuran. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaki. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit na ngayon ay lukot na at may bahid ng dumi, tanda ng isang mahabang araw ng pakikipaglaban. Si Alphonse, napahigpit ang yakap ni Rosa kay Mila. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi na si Canor na kargador sa palengke. Siya ay si Alphonse Montenegro, ang bilyonaryong nagmamay-ari ng kalahati ng Davao. Ang agwat ng kanilang mundo ay tila isang malawak na dagat na biglang bumukas sa pagitan nila. Dahan-dahang lumapit si Alphonse. Huminto siya ilang metro ang layo, tila nararamdaman ang pag-aatubili ni Rosa. Sir Alphonse, bati ni Rosa. Ang kanyang tinig ay magalang ngunit may halong lamig. Maraming salamat po sa paglaya ko. Hayaan niyo po, balang araw, babayaran ko rin ang lahat ng abala niyo. Ang pagtawag ng sir ay parang punyal sa dibdib ni Alphonse. Mas masakit pa ito kaysa noong itulak siya sa dagat. Ipinapaalala nito sa kanya na sa mata ng babaeng mahal niya, isa siyang estranghero na nasa itaas ng pedestal. Hindi sumagot si Alphonse. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na nagpatigil sa paghinga ng mga tsismosang kapitbahay na nakadungaw sa dikalayuan. Ang buwak kakao, ang hari ng negosyo, ay dahan-dahang lumuhod sa maputik na lupa. Hindi niya inalintana ang pagdapo ng kanyang mamahaling pantalon sa dumi. Tumingala siya kay Rosa. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha at puno ng sinseridad. Huwag mo akong tawaging sir. Pagsusumamo ni Alphonse, ang boses ay basag. Ako pa rin to, Rosa. Ako si Canor. Ang lalaking pinakain mo noong gutom na gutom ako. Ang lalaking inalagaan mo noong wala akong maalala. Ang pera at pangalan ko, wala yang halaga kung wala kayo. Nagising si Mila sa mga ingay. Nang makita niya ang nakaluhod na lalaki, mabilis siyang bumitaw sa kanyang ina at tumakbo. Tay Canor, sigaw ng bata. Ang kanyang tinig ay puno ng galak. Sinalubong siya ni Alphonse ng isang mahigpit na yakap. Binuhat niya ang bata at tumayo. Pagkatapos ay lumapit siya kay Rosa.
Inilahad niya ang kanyang kamay, hindi ang kamay ng isang boss na naguutos, kundi ang kamay ng isang lalaking nag-aalay ng kanyang buhay. Pwede bang maging pamilya niyo ulit ako? Tanong ni Alphonse, hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang ama ni Mila at bilang katuwang mo habang buhay. Bumagsak ang mga pader na itinayo ni Rosa sa kanyang puso. Tumango siya habang umiiyak at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ni Alphonse, hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang kapareha. Sa kabilang bakod, nakasilip si Aling Marites. Ang kanyang bahay ay kasalukuyang hinahakot ng mga tauhan ng lending company dahil sa patong-patong na utang na hindi niya nabayaran matapos siyang takbuhan ng mga taong pinagbentahan na niya ng impormasyon. Ang kanyang mukha ay larawan ng pagsisisi at inggit habang pinapanood ang tagpo ng wagas na pag-ibig sa kabila. Sa radyong bitbit ng isang humahakot, ibinabalita ang pagbaba ng hatol na habang buhay na pagkakakulong kay Veronica Salcedo na ngayon ay isinusugod sa mental hospital matapos mawala sa sarili. Ang hustisya, minsan, ay tahimik ngunit marahas maningil. Lumipas ang mga buwan at ang sugat ng kahapon ay naging pilat na lamang ng paghilom. Sa isang malawak na lupain sa paanan ng bundok, nakatayo ang isang magandang bahay na gawa sa matibay na kahoy at bato. Hindi ito mansyon, wala itong gintong gate o matatayog na pader. Ito ay isang tahanan na bukas ang mga bintana sa simoy ng hangin. Sa harap nito ay may nakapaskil na signages, Mila Foundation, Tahanan ng Pag-asa. Dito, ang mga batang lansangan ay binibigyan ng pagkain, edukasyon at pamilya. Sa likod bahay, sa ilalim ng isang mayabong na puno ng mangga, nakalatag ang isang simpleng hapagkainan. Naroon si Alphonse, nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts habang nag-iihaw ng isda. Wala na ang bakas ng malamig na bilyonaryo. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at puno ng tawa habang kinikiliti ang tumatakbong si Mila. Lumabas si Rosa dala ang isang malaking mangkok ng sinangag. Ang kanyang ganda ay hindi na natatakpan ng pagod at dumi. Siya ay nagniningning sa kaligayahan. Umupo sila para kumain. Ito ang kanilang paboritong oras, ang salo-salo. Kumuha si Alphonse ng pritong isda. Gaya ng dati, maingat niyang hinimay ito. Kinuha niya ang pinakamalaman at pinakamasarap na parte ng tiyan ng bangus. Ngunit ngayon, hindi na niya kailangang magtago o magsinungaling na busog siya. Inilagay niya ang kalahati sa pinggan ni Mila at ang kalahati ay sa pinggan ni Rosa. Para sa dalawang reyna ng buhay ko, nakangiting wika ni Alphonse. Paano ka, Tay? Tanong ni Mila habang ngumunguya. Busog na ako, sagot ni Alphonse habang pinagmamasdan ng mag-ina. Busog na ang puso ko. Hinawakan ni Rosa ang kamay ni Alphonse sa ibabaw ng mesa. Nagkatinginan sila at sa katahimikan ng probinsya, naintindihan nila ang tunay na kahulugan ng yaman. Hindi ito makikita sa bank account o sa laki ng bahay. Ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng isang kamay na hahawak sa'yo kapag bumabagyo at isang hapagkainan kung saan walang sino man ang kakain ng nag-iisa. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, ngunit sa tahanang iyon, ang liwanag ng pagmamahalan ay hindi kailanman magdidilim.